Thank you for calling customer service. And right now, ang ginagamit ko is yung Beauty Guru na voice. And though we are worlds apart, Namamangha rin ba kayo sa mga videos online na may iba't ibang boses? Alam niyo bang may isang tao rin kayang gumawa niyan, pero hindi AI o artificial intelligence, ha? Ayos lang ba kayo? Pwes sumanda sila. Kundi mano-mano. Siya si JJ De Los Santos, isang 20-year-old voice actor na may kakayahang gumaya ng iba't ibang karakter at boses. Tulad ni Babalu, Wow! Ang lupit mo! Sabi ko sa'yo manood ka ng I Wonder. at Imaw ng Encantadia, Abisala sa kaharian ng I Wonder. Nung bata ako, sobrang hilig kong manood sa TV, makinig sa radyo. So, dahil sa familiarity ng mga voices, medyo nagagaya ko na sila. at dahil sa nakamamanghan talento ni JJ sa murang edad, kinilala siya bilang top voice actor noong 2021. At sa kasalukuyan, tinuturuan niya rin ang mga aspiring voice artists sa bansa. Hindi po namin nire-require na ikaw ay isang professional na, ikaw ay eksperyensado. Open pa naman po ito para sa lahat, pero ang goal po namin is makapagturo ng voice artistry sa iba't ibang mga tao, lalo na sa mga aspiring voice artists. Kaya naman, Empoy, ano ba ang hinihintay mo? Hindi natin dapat palampasin ito. Maligayang pagdating! Empoy Marquez! Wow! Nakita niyo naman, sinalubong agad tayo. Sir, can we proceed ourselves? Of course! Pwede po kayong pumasok. Hello po. Tara, let's. Mga ka-wonder. So, andito na tayo ngayon sa loob ng dubbing ni Sir. So, kaya natin yung Ganitong boses, ang tanda, ang sakit ng likod ko. Boses Bata! Hello! So, yun po yung mga nakakaya nating gawin. Grabe! Mm-mm. Grabe naman! Mag-ano tayo? Hulaan. Sige po. Magdadub ka, tapos huhulaan ko. Voice impersonation. Impersonation. Ayan. Sige po. Okay, game. Okay. Ito lang masasabi ko sa'yo. Huwag mo akong subukan. Isang bala ka lang. Kilala ko na. Sino po? Charlene Gonzalez. Hirap ah. Parang iba naririnig mo, Empoy. Alam ko na! Fernando po Jr. Yan! Tama! Wow! Ang lupit mo! Sabi ko sa'yo huwag mong hawakan yan. Ano ka? Apakadali naman yan. Sino po yun? Redford White. Ito naman isante. Hindi po. Babalo yun, siyempre, di ba? Yan. Mga Perfect. idol yan, mga idol yan. Mga kapuso, nandito po ako ngayon kasama si Empoy. Naloko na! Siyempre pa, Mike Enriquez. Yan! Aba, mukhang nag-e-enjoy ka, Empoy. Siyempre, ikaw naman. Mahulaan mo kaya, JJ? Epay! Asan na yan? Pinapabili ko sa'yo ulam. Hindi ka na mabubuta. Napaka-tagal-tagal mo. Yung papayad na naman yung gatos mo. Yung kapatid mo. Mickey Mouse? Hindi. Hindi. Nanay ko. Ganun ako utusan noon. Pero pinapabili ko ulam. Sunod-sunod yung bunganga niya. Nanay ko ganun. Nay, nako, Empoy, magpaturo ka na nga lang ng tips kay JJ. Pagdating kasi sa dubbing, kailangan yung emosyon mo, natural lang. Hindi ka tunog nagvo-voice over. Kasi kapag tunog voice over, ganito ang boses ko. Hindi na siya pang-acting, para siyang pang-advertising. So, ganito po ang challenge ko sa inyo. Sabihin niyo po ang linyang mahal kita sa iba't ibang emosyon. Try niyo po sabihin ng mahal kita ng masaya. Mahal kita! Ngayon naman, sabihin natin to ng galit. Mahal kita! What about surprised? Mahal kita! Surprise! Mahal kita, pero malungkot na malungkot. Mahal kita. Grabe yung sincerity. Kailangan, pagdating po sa pagbato ng linya, kailangan maramdaman din ng mga nakikinig yung mismong line mo. At hindi lang po yun, no? Nagiging ikaw yung character na dinadub mo. At para mapatunayan kung may natutuhan ka, Empoy, may pa-challenge ang I Wonder team sa'yo. Meron tayong gagayahin na boses, tapos may senaryo tayong gagayahin. Uy, exciting yan Excited ka na? Okay. po. Eto na, JJ. Ang bilis. Tigisa tayo. Sige, kuha ka. Yan. Yan, tigisa tayo dyan. And then, eto yung scenario. Bruskong lalaki. Ako naman, konyo girl. Konyo.
Ang ating senaryo, Mahirap. batang ayaw magpaiwan sa nanay sa school. Mami naman, huwag mo naman akong iwan dito sa school. Ano ba naman anak? Kailangan mo mag-aral para may matutunan ka sa buhay. Daddy, ayoko nga kasi nga hindi ko pa naman kakilala yung mga ka-classmate ko. Ano ba yan? Magpapakapagod ako na magtrabaho. Tapos ayaw mong pumasok sa school. Anong gagawin natin? Ganito na lang, Daddy. Gusto mo ikaw pumasok sa school, ako magtatrabaho. Okay. Matandang babae. Matandang babae. Ayan, ako naman po yung bata ngayon. Ikaw, bata. Mhm. Okay, ang senaryo. Nahuli ang asawang may ibang babae. Lola! Lola! Bakit? John? Nakita ko po kasi si Lolo kanina. So, nakita mo, ano naman, may dalawang mata ka. Pero, may kasama po siyang ibang babae. May kasama siyang ibang babae? Baka ninang mo yon. Ninang? Kaso po, mukhang maganda tsaka sexy po. What? Ano sinabi mo? Ha? Matanda pa ba tong boses ko? Mami, Susana, nandito ka. Ang sarap. Napaka-enjoy. Sobra. nga po. Sobrang enjoy mag-dubbing, guys. Sobra. Di ba? Hayaan mo ngayon po next time, pero hindi pa rin nagtatapos dahil kung may mano-manong voice filter, mayroon ding mano-manong sound effects. Sana man ito, Empoy? Ano kaya yung narinig ko na yun? I'm scared. Oh, shucks. Ikaw lang pala? Kuya Jerry! Uy! Kuya Empoy! Uy, Kuya Jerry! Mostly kasi kami sa pakikinig sa radyo, talaga namang mga narinig namin yung panganakot nyo, yung mga drama nyo, yung lahat ng mga pinagagagawa nyo para kami ay maaliw. Wow. Pero sa personal, ngayon na ako nakakita ng mga ganitong mga gamit. At ito pala ang ginagamit nila, mga ka-wonder. Ito yung aking mahiwagang kahon na nandito yung mga props ko sa loob. Yabag ng kabayo. Nandito na ako. Sigurado matutuwa si Mrs. nito sa regalong dala-dala ko. Bubuksan ko na pinto. Sandali. Papasok na ako. Walang ilaw. Bakit kaya? Sandali ha. Saan ba yung... ito. Bubuksan kong ilaw. Walang iya ka, Jerry! Saan ka galing, ha? Nang babae ka na naman, ha? Hindi! Hindi ko magagawa yun. Alam mo naman ikaw lang mahal ko eh. Hindi! May dala nga akong sorpresa para Wala sa'yo. akong pakialam siya. Ano to? Ayun na yun. Galing! Nice! Gusto ko yun. Na-amaze kasi ko sobrang ano, tingnan mo pati yung pag dinig na dinig dito sa pinaka mo. Ito, sensitive kasi ito kapag once lang na, kunti lang, ganun lang, dinig na dinig yan. Dinig siya. Walang saysay yung paggawa ko ng mano-manong tunog kung hindi ako nakiki-ordinate sa mga talent. Kailangan yung mata ko nakatutok sa kanila, at saka yung emosyon nila, so kailangan ko sabayan. Ganong katagal mo na ginagawa tong work na to? Sa pagsasound, mga humigit kumulang 8 taon. Kasi nung una ako, messenger ako. So sabi ng drama manager namin, mag-observe ka sa kanila, lahat ng mga talent, kung ano yung ginagawa nila. Kasi darating yung araw, magiging ganyan ka rin sa kanila. Honey, I'm home. Yan. Ay, grabe. Lakas ng ulan. Ang kapal ng mukha mo para umuwi dito? Itong picture natin, ano pang silbi nito? Uy, honey, ano ba? Ba't ka nagagalit? Uy! Mahal yan! Wala akong pake! Pera ko din to! Bakit ako nagagalit? Sino na naman yung kasama mo kanina, ha? Alam mo, lagi na lang tayong ganito. Hindi ka ba napapagod? Kasi ako, pagod na ako! Kay! Han! Buksan mo naman to, mag-usap tayo!
Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kailangan mahuli natin yung... Pero I wonder, ano-ano pa kaya ang mga mano-manong trabaho na nauso noon? Nandyan ang tinatawag na knocker-upper o mga human alarm clock noon. Binabayaran para manggising ng tao at hindi malate sa trabaho. 1940s nang mauso ito sa mga bansang Netherlands, Great Britain at Ireland. Lamplighter, iyon yung mga taong mano-manong sinisindihan ang mga poste para magkaroon ng ilaw sa kalsada. Town criers. Bago pa mauso ang pagbabalita sa TV o social media, ang mga town criers daw ang mano-manong pumupunta sa iba't ibang lugar para maghatid ng balita sa mga residente.